Hello? Hi, Kat. Do you hear me? It seems I don't hear you, Kat. Hi. Oh, yes. Okay. Hi, Kat. Do you hear me? Yes, Miss Bear. Yes. We're live, right? Opo. Okay. So, Hi, who are guys! sino nandito sa atin? Good evening, good morning, good Okay, okay. afternoon. Hold on. Yes. So, Ethel. Hi, Ethel. Ethel is from Europe. Nasa Europe siya eh. Right, Ethel? How are you? Kaya importante sa mga walang prinsipyo na kongresista ang impeachment. You are correct, Ethel. Sobrang tama. How are you, Kat? Okay lang, Miss Bear. Ang daming Okay ka ganap. lang? Ang daming ganap at ang dami mong Grabe. ginagawa. Okay lang po. Actually, yes. Oo. Okay Um, lang yan para sa bayan. yes, para sa bayan. Nako, there is an information war Para going sa on. mga... So, Kaya nga, yung iba. Pero ang saya kasi nag-file na sila sa ombudsman, sila Attorney yes. Topacio. Grabe, ang nakakatuwa talaga siya kasi alam mo yung nakipaglaban ka sa social media, giving and presenting information, correct and factual information with supporting documents, and we have been like we have been calling, asking, pleading people na to file cases against the abuses of Congress. By the way, Congress, alam na natin, like what we have discussed the last time, di ba? Na ang Congress ay composed of House of Representatives and Senate. Talaga to si Richard Hidarian. Grabe, di ba? Sumakit yung ulo ko. Sabi ko, okay lang kaya to. That is... Parang hindi ko lang, parang okay lang ba siya? Alam niya ba yes, yun, Miss? Hindi ko alam it seems that he is not so well, I mean, itong taong to, he's an author, he is, parang tinatawag yan siyang, Political political analyst, mga social, yeah, siya eh. yes, at saka subject matter expert ng mga international media entities, tinatawag yan siya. So, Mamalaki niya talaga. Yung daw, parang international daw siya. Talaga ba? yeah. Grabe, very basic at hindi niya alam, di ba? So, ayan tuloy na fact check siya ng mga DDS. Naku, mga DDS pa naman magagaling. Naka-DDS pa naman siya. Naku, kay Sas pa lang. Alam mo, hayaan mo, si Sas na bahala sa kanya. Kaya nga. Yes. So actually, guys, we just have like we don't have much time, parang singit lang. Alam mo si Martin Romualdez, kung mahilig siya magsingit ng mga ayuda at insertions, tayo naman, singit-singit lang tayo ng live. At saka according pala kay, as you have mentioned, Kat, na dapat madalas mag-live para okay yung page, no? But unfortunately... Parang sabi rin kasi ni Miss Sas, sabi niya, pag lagi daw nagla-live, iwas daw Bangladesh. Si Kamos. How I wish we can do more, pero alam mo yun, may mga limitations tayo, may mga personal limitations, kaya hindi natin nagagawa. Pero we're trying our best na makapag-contribute naman sa laban, sa pakikipaglaban talaga natin para sa bayan natin. And for us, ito yung kaya natin gawin, ang magbigay ng information at paminsan-minsan live. Ayun. Hi, Andrew. Hello. Hello. Hi, guys. And, ayun. So, okay. Siguro yung iba, no, if they would like, later naman, they can catch up if they want to watch. Pero can we go over with that? Ngayon, we would like to discuss yung ayuda at saka yung
DPWH insertions. Can we start with the ayuda, Kat? Okay. I'm here. Ako here. Can we present the 5, yung 5 ayuda? Ay, wait. To Yung ginawa mo? Yung ginawa ko yung bago. Yes, kahit yung sa 2005 lang. Kasi currently, we're working on kung magkano ba yung ayuda na AKAP, AIX, TUPAD, MAIP, at saka CHED, Tunong Dulong Program. Okay? Kasi yung 5 yan, dyan kasi kinukuha ng mga politiko, sila yung may free ride sa mga ayuda na to. Okay? So yung 5 yan, AKAP, AIX, TUPAD, MAIP, CHED, CHED, TDP. Okay? Yung 5 yan yung may free ride sila. Hi, Vang. Watching from Hong Kong. Yan Hi. yung pinapabigay ng mga kongresista. Yes. At ang iba naman, senador, nagbibigay din sila. Okay? So, okay. Oo. So, there was a post that we actually, very good topic. Yes. We're very excited to discuss this kasi merong usapin about sa ayuda, especially sa AKAP na hindi na pag-uusapan talaga, Andrew. Hindi ko siya narinig. Even kay Mayor Benji Magalong, hindi ko siya narinig. Yung parte na to. Alam, no? Yung hindi ko alam kung hindi na alam. Pero hindi na pag-uusapan kahit sa mga media interviews. Kahit sino, wala akong narinig na ganun. Kaya nagtaka ako bakit hindi siya nababanggit. Okay? So, but we are going to discuss. Richard, hi. Maayong gabi. Maayong gabi, Richard. Harry, AKAP is simply pork barrel. I agree with you, Harry. Especially na wala siyang guidelines, diba? And it's out in the open. Okay? So, can we pull that up, Kat? Yung 5 klase ng ayuda? Wait lang. Yes. Ito naman So, gagawin ko lang siya. Yeah. PDF. Yes, okay. Ang nangyari, so we know na yung AKAP is an insertion, di ba? Insertion from, nangyari sa BICAM, okay? It started in 2024, budget 26.7 billion, and yung 2025 na 26 billion, okay? Hi Marites, Abu Dhabi, hi. So, yung AKAP na to, na hindi ko lahat napanood yung Senate hearing so far, pero basically walang guidelines. Inamin ng DSWD, ng DOLE, na wala pang guidelines ukol dito. Wala rin silang list of beneficiaries. Kaya nga nakapagtataka, in 2024, kung wala pa ng ganun, sino ang mga recipients? Of course, we know na yung mga kongresista, sila yung may mga listahan. And there's even a post from, what province was that? Na nag-post siya na nag-submit sila ng request kay Speaker Martin Romualdez. Okay? So, it's really very obvious and this cannot be denied. It's actually in Kalinga, something in, I could not find it, but basically, alam natin, and Mayor Benji Magalong has really extensively discussed about yung sistema nito. Okay? Actually, I cannot wait for a lawyer na mag-discuss or mag-file ng case or ng petition sa Supreme Court questioning this AKAP. I really, really hope na sana merong mag-file nito kasi we cannot let this simply pass, di ba? Okay. Ayan na, Miss Darren. So, kung makikita niyo po sa page, yung AKAP for 2025 ito sa approved budget, meaning sa General Appropriations Act. Ito na yung approved budget, okay? Nandito na yung mga pagtaas, okay? So, ang AKAP, okay, nakalagay, ang amount ng AKAP is 26.159 billion, okay? AIX, 44.751 billion. TUPAD, 18.289 billion. MAIP, 41.160 billion. CHED, 2.057 billion. Look at this list. Tingnan niyo po mabuti. Ang total ng ayuda na may free ride ang mga kongresista at ibang mga senador ay 132.416 billion. 132.146 billion.
Come to think of it, this much of ayuda. Tapos, ang subway, binawasan na yung budget. Ang mga foreign, andito na naman ako para akong sirang plaka. Pero, naiinis kasi ako the subway and other foreign assisted projects were reduced significantly. Isipin niyo po, for example, Dumaguete. Dumaguete Airport, meron siyang 6 billion na proposed budget sa NEP. Alam niyo kung magkano lang binigay ng Kongreso, ng Senado at saka ng House, ng BICAM? 200 million. 200 million out of the 6 billion ang binigay na budget for Dumaguete Airport. Magkano? Yeah. Magkano? Yes, siguro hindi lang mababasa yan. Pero magkano sa AKAP? 26 billion. Magkano ang total na ayuda? 132 billion. That much of money are given as dole-outs, reducing or even nag-zero out sa budget sa ibang mga mas mahalagang programa. Is ayuda okay? Yes, okay naman din yung ayuda kasi nakaka-assist ka sa mga kababayan natin na talaga naghihirap. Pero nunca na dumadaan siya sa kamay ng mga politiko, di ba? Cash pa. Yeah, correct. Si Mitch, hi po. Thank you po sa lahat ng ginagawa ninyo para sa bayan. Padayon lang po. Padayon. Thank you. I don't know if I pronounce your name correctly, si Mitch. Harry, you know, yung ADB is ready to give the Philippines $1 loan. Yes, actually, that's for climate change, I guess, related. Alam niyo, sa totoo lang, meron namang, so, you have the money actually, you have the budget. Pero yun nga lang, iba yung priority ng gobyernong ito at saka iba yung priority ng Kongreso, di ba? So, kung makakita ninyo, yung AKAP na yan, na nakikita nyo sa screen ninyo ngayon, yung total na yan, 132.416 billion. May free ride sila dyan. And these are cash distribution. AKAP, AX, tupad. Pinakita ni SAS, di ba? Yung mga nagwawalis-walis, isang maliit na eskalita, 5, 7 tao. Yes. Natry ko na magtupad, Miss Dare. Ang ginagawa. Isang oras ka lang magwawalis or 30 minutes. Tapos okay na. Magpipicture lang kayo. Pwede ka ba lang from the ground? You should have reported from... Dapat nag-live tayo. Ginawa mo pala yun? Dalawa na lang hindi ko natatry. MAIP and CHED. Kasi tapos na ako, graduate na ako. Yung MAIP, di naman ako nagkakasakit. Pero feeling ko, yan yung may mga Miss Dare. Yung parang letter, guarantee letter. May mga ganyan nga doon. Parang ibabato ka ng barangay doon sa mga para makakuha ka. Next time pala, pag ganyan, pwede ka mag-live, Kat. Reporting from the ground. Diba? Yari ako. On site. Yes. Yari ako, palabasin ako. Yes, so nakikita niyo po ito. I hope you guys can share this, sa mga tao, makita nila na may ganito palang pera na budget para sa mga 5 programa na to. Okay, let's go. Can we go to the sa AKAP? Here, Mr. Okay. Yung AKAP na yan, na hindi masyadong nababanggit lang AKAP, pero yung AKAP na yan actually, may 3 sub-programs yan. Okay? Yung SIBOL, ISIP, at saka yung CARD. Ang main proponents ng 3 ito, si Martin Romualdez. Sinabi mismo sa press release niya na yung budget para sa 3 programs na to ay nanggagaling sa AKAP. Okay? Can we show that, yung press release na yon? Yes, sinabi niya, ayan all 3 programs, Romualdez said, utilized funds allocated for ayuda sa kapus sa KITA program AKAP. Okay? So ano ba yung SIBOL? That is the Startup Incentive Business Opportunity and Livelihood. At yung yung ISIP naman, Incentive Program for the Youth. Yung CARD, that is Cash Assistance and Rice Distribution. So ang nakikita lang ng mga tao, AKAP, but aside from that, si Martin Romualdez, namimigay pa siya ng 3 yan. And if you can see his page, even right now, what you can do is go to the search bar of Facebook. You can type Martin Romualdez, SIBOL, Martin Romualdez, ISIP, Martin Romualdez. Ito. Yes, nandyan mismo nakikita ninyo
saya-saya niya na mamimigay siya. 'Di ba? Ayan, no? Lalo na sa bagong Pilipinas, nila, serbisyo fair. Mostly doon nila lahat binibigay yung mga ganyan, di ba, mister? Yung Yes, kompleto. correct. Yes. And that's why I'm really hoping na may mga abogado na magko-question ito sa Supreme Court, because that this is a pork barrel. We cannot let kahit ano pang sabihin nilang pamumulitika, sure, whatever. Pero ang importante, kailangan may managot nito. How can you let House Speaker Martin Romualdez to go away with this lang, na parang walang pananagutan, 'di ba? We're talking about billions dito. May release na bagong survey na nakakatulong daw yung ayuda. Of course nakakatulong yung ayuda, but the very issue of ayuda actually is bakit dumadaan siya sa kamay ng mga politiko? Sure, mamigay kayo ng ayuda sa mga kababayan natin. Pero huwag naman yung maraming salamat kay Speaker Martin Romualdez kung hindi dahil sa kanya, 'di ba? Parang re-election campaign na nila yung ginagawa din nila diyan eh. Tsaka yung Yes. pag uma-attend ako diyan, Miss Dare, ang sabi nila, kunya yung kongresista namin, sasabihin niya, thank you dahil nagkaroon tayo nito, that mag-thank you tayo kay Speaker, kay Sandro Marcos, kay Presidente. Yun yung mga dapat daw i-thank you ng mga taong binibigyan ng ayuda. Sabi ko, parang may mali. Parang pera din natin. Exactly. And lahat ng ito, sinabi na to ni VP Sara eh. I mean, may bagong way of, 'di ba? May bagong way of vote buying, 'di ba? And, yeah, so it's shown there. Maybe you can flash again yung 5 klaseng ayuda cut so that people can see. And, yeah. Merong, Harry, no for infra projects and health sector. May konti naman lang nilagay sa infra projects, pero konti lang talaga. Alam mo ba, yung foreign assisted projects ng DOTR, binawasan nila ng 83%. 83% lang. 83% reduced. At ito nga, yung ayuda ang tataas ng mga amount. Grabe, no? Tapos yung kay BP, 2 billion lang hinihingi. Pero itong mga ayuda, ang grabe. Yeah. It's kaya alam nyo, si Martin Romualdez and these members of Congress, kung meron silang mga uuto at I'm not saying allegedly nababayaran ng mga media personalities, hindi lahat ng Pilipino pwede mong ganunin, na hindi na utuin o pwede mong you can just like different. Hindi lahat ng Pilipino ganun. Merong mga lawyers, merong mga abogado at mga magigiting na Pilipino na para gamitin ang kanilang talino at tapang para ipaglaban ang taong bayan. So again, allegedly, kung meron silang mga how do you call this, may pondo sila para sa media or what, well, may media relations naman talaga sila, yung House of Representatives. At saka yung mainstream media ngayon, talagang friendly sa kanila, not very critical of them. Well, hindi lahat ng Pilipino pwede mong gawin yun. At kaya, di ba, Kat, we're very thankful to Attorney Vic, Kong Isidro Ungab, kay Congressman Pantaleon Alvarez, kay Attorney Cotopacio, kay Senatoriable Jimmy Bondoc. Maraming salamat po talaga sa ginagawa ninyo at na-inspire po kami at lumalakas po yung loob namin para patuloy din na mag-speak up, magsalita, kasi yung laban ay dinadala po ninyo sa korte. Kumbaga, we are fighting sa lahat ng anggulo, kumbaga, 'di ba? And that is really very we really appreciate your effort talaga. Digong is president, voter education, yeah. I mean, these are the good things that we should really do. Kasi we're still far, 'di ba? Andrew, I can imagine paano kaya yung mga unang projects pagka-upo ni BBM. Yes, alam mo ba, we have already presented dito, Andrew, yung 2023 na DPWH, nasa 300 plus billion din yung insertions. Can we go to the insertions, Kat, ng DPWH? Ayun. Here, mister.
Hindi ko alam kung makikita nila kaso ang liit pala. By the way, maliit nga pala, no? Pero by the way, yung AX kasi, may isa pang sub-program yan. Nakikita nyo lang AX. Pero meron din siyang sub-program. Ang sub-program ng AX ay farm. Yung sinasabing farm. Farm. What is again farm, Fisher, ano ba yun? Yeah. Asan na ba yun? Ito, Miss There. Farmers Assistance for Recovery and Modernization. Yes. Yung programa din na yan, is also Martin Romualdez who is giving, talagang siya rin yung pangalan din yung nakakabit dyan. Kung makakita ninyo, pangalan din ni Martin Romualdez ang nakakabit dyan. Namigay sila sa iba't ibang lugar ng 5,000 sa mga farmers. Tapos, ang budget ng farm na yan galing sa AX. Ito ang pinakamalaking issue. Ano ang pinakamalaking issue na to? Na for AKAP na may 3 sub-programs na CARD, CIBOL, ISIP, at saka yung AX na may sub-program na farm, wala kang makikita sa DPWH guidelines, yung implementing rules na nila, wala kang makikita na mga sub-programs nito. Bakit? Alam mo yun? Kaya, sino bang lawyers? Sean Wayne, can you contact sino ba yun? Si Kabatas natin? Batas natin ba yun? Si Attorney Libayan. Attorney Libayan. Kasi, yung sub-programs na ang main proponent si Speaker Martin Romualdez, wala kang makikita sa guidelines nito sa DSWD. So, paano siya nagkaroon ng mga sub-programs na to? Wala pala to sa guidelines ng DSWD, 'di ba? So, it's, I think, really, really worth questioning. So, sila na lang nang bahala sa IR. Yeah, alam mo, I have a post I will share. May post kami dito na nilagay ko to na nilagay ko yung link ng IRR ng DSWD ng AKAP for 2024. Walang nakalagay na CIBOL, ISIP, at saka CARD. Kaya, magandang tanungin talaga yan. Sana may lawyer, no, na mag-draft or mag-pick up nito. And, okay, can we go to the DPWH, Kat? Ito. Ay, ba't na-remove? Ayan. Kaso gagawin ko, nagagawan ko po na ng is there. Can we start with Can we start with DPWH with Sec Mina Pangandaman sa bilyonaryo interview niya. Here. Sinabi kasi ni Sec Mina, okay, di ba alam naman natin na yung DPWH tumaas talaga siya, di ba? Okay? Harry, for me, the reason Ayuda was essential during the time of PRD is because of the lockdown. But now, it's not anymore a necessity. That is abuse. You are correct, Harry. You are correct. Yes, kasi lockdown, kaya nga may ice nung time at saka yung tupad kasi nga para matulungan Ayuda. Isa sa mga kababayan natin talaga na naapektuhan. But after that, para kasi yung mga kongresista at saka senador, para nakita nila na, ang ganda nito. May free ride tayo. Diba? Dapat illegal na yon. Or, again, kung may ayuda naman talaga at based sa study, which is yung 4Ps is a legitimate ayuda in the sense na may study na ginawa, institutionalized siya, it's really good. Kasi may study, may feasibility study of how the effectiveness ng 4Ps. Etong mga to, especially the AKAP, wala. Diba? Ayuda to para sa kapos ng pagmamahal kay Martin Romualdez. Ayuda para sa kanya, with all due respect, Speaker. Diba? Ayuda para sa kanya. Wala kasing may gusto sa kanya. Yes. Meron naman yung mga diba, yung mga nag-heart sa niya. Meron naman there may gusto sa kanya mga kongresistang pumirma dun sa
Yes. Okay. Can we go to the yung interview ni Ito na, Miss Bear. Sec? Ipi-play ko na. Pero how many minutes to? Yung interview na to? Saglit lang to eh. Parang Okay. 3 or 2 minutes lang. Okay, Okay. sige. Okay. We've been meeting with the president since last year up to ito po up to this afternoon, and then we're trying to look for sources of funds. Yes po, we will Where do try you find to these sources of funds, Secmina? first, hindi po napapag-usapan doon sa veto message ng ating presidente, yung section 6. This is the increases in appropriations and budgetary items. What we've been discussing so far is the direct veto. The direct veto of 26 billion and the 160 billion direct veto also under the on program appropriations. It's Correction, already it's up. Kumbaga, we call 168. it tapon. Wala na siya. Bumaba yung Actually, yung direct Okay, nice. ang direct veto sa sa unprogrammed appropriations is 168 billion. And then sa DPWH is 26 billion. Okay, continue. yung level ng budget. But there's also a provision in the veto message of the President, Section 6, which says that the increases in appropriations and new budgetary items will be under conditional implementation. Yung conditional Kat, can you pause implementation there? po, that is worth 787 Sinabi niya new budgetary allocations, budgetary appropriations, new. Kung ibig sabihin ng new, siningit. Okay? Kasi wala siya sa proposed eh. Wala siya sa proposed. Tapos biglang pagdating ng BICAM, may mga new appropriations. Ibig sabihin, institutional amendments or, insertion. That's it. Okay. Continue, Kat, please. 7 billion pesos. Meaning, and then you less 26 billion, so it's 750 plus billion na lang. Yung 750 plus billion pesos na natira po, hindi pa po namin i-release yan. It's conditional. Yeah. Opo. We will issue SARO pag yung mga agency po kaya na nila i-defend or i-justify yung mga amounts na yon. 750. 757. So Can you in that stop there, amount, Kat? for example, in the Department of Public Works and Highways, Okay, sinabi niya na, okay, so after yung veto, 757 billion na lang natitira, di ba? At that is under conditional implementation. Okay, so hindi siya basta-basta i-release. The conditions have to be met first. Kaya naging conditional implementation. At ang basis ay kung kaya nang i-implement o i-absorb ng mga departments yung naturang new appropriations. Pero of course, Secmina is just talking about by the books, I'm sure. Because at the end of the day, who is the one who will decide really ultimately? It's the president. The president is a politician and the president is heavily or largely influenced by who? By his pinsan, diba? Who is the pinsan? The pinsan who inserted the DPWH pet projects. Sila yung nag-insert ng DPWH projects na yan eh. Tapos sasabihin ni BBM, hindi niya nga binito, diba? 300 plus billion under the conditional implementation. That is what is written. But behind the scenes, who really and how would it really be released, diba? Let me continue. siya po yung pinakamalaking increase ngayon sa budget, he will have to study. Of the 757, I think yung DPWH dyan is about 300 billion. 300 billion? 100? Almost 300? half. Almost Okay. half, yeah, Okay. is DPWH. Okay. And of that amount, possibly, merong mga projects dyan that the DPWH may deem not to implement. Right. Because he thinks that this budget is not implementable, it's not ready, we won't be able to finish it and complete it. So yung amount na yon, whatever that amount, it can be in a form of savings. And then we can use that for other projects na nabawasan within the department. So meron kayong posibleng savings from these conditional
money Yes. or budget. Per department po. Per Opo. department. So like DPWH, I think that's how Secretary Manny Bonoan will fix the reductions, because I know that he said may mga certain items siya sa budget na nabawasan din po. While the total increase is quite high, there are still movements inside the budget, like right-of-way, repair and maintenance, Okay. and operations. Can you stop? Operations. Can you please stop doon there, po Kat? niya kukunin. Yun po yung isang source na pwede nating pag-uha. You see, you have heard from the Secretary of the Department of Budget and Management. Anyway, we will have to go to the details of this. We have to present this to them also kung ano yung movement ng right-of-way. Kasi, guys, ang isang project, naaapektuhan yung pagsisimula niya because of right-of-way. Siyempre, kung hindi mo maayos yung right-of-way, kung hindi mo mababayaran, kung hindi mo masasettle, at hindi mo maprocess yun, paano ka magsisimula ng project, di ba? In the same way with, kumbaga like sa subway, kung hindi mo maayos yung right-of-way para sa mga buildings or yung dadaanan ng subway, kung hindi mo maayos yun, madidelay talaga ang project. So, kung it happened in 2024 and 2023, ang laki ng binabawas ng Congress sa budget ng right-of-way. That's why it doesn't make sense. It's not mind-boggling, but it's really, pagtataksil talaga siya sa bayan kasi alam mo na hindi masisimulan yung proyekto or maaapektuhan ang implementation ng proyekto kung hindi mo maayos yung right-of-way. Bakit mo babawasan ang budget ng right-of-way? Diba? Diba, Kat? It doesn't make sense. At saka yung Kat, yung sinabi niya na yung sa road maintenance. Kaya mga kababayan, wag po kayong magdaka kung yung mga daan at mga kalsada sinisira-sira nila. Kasi talagang, meron naman talaga yung mga maintenance talaga. Dapat may maintenance yung kalsada. Paano i-maintain kung walang budget or binabawasan ng Congress ang budget sa maintenance at saka sa repair? Paano gagawin ng DPWH yan? Kasi ganyan ang ginagawa ng Congress. Binabawasan nila ng budget yung mga importanteng programa at proyekto at pina-priority nila ang kanilang ayuda at mga pet projects. Yan yung realidad ng buhay at kalakaran sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya nga, that's why it is called the worst and most corrupt budget in history. I mean, I think we can stop. There is still more. Yeah, right. Kuhanan. Second is the unprogrammed appropriations. But of course, you can only tap unprogrammed appropriations if you have excess revenues as certified by the Bureau of Treasury. And lastly, Ibig sabihin, pag meron kayong extra pera. extra pera basically. pag may nag-certify po ang Treasury. Yeah. And then lastly po, the contingent fund of the President, which is not quite big, but I think it can also augment those programs So na tatlo pa nabawasan. pala. Tatlo pa lang po. pwedeng pagkunan. Meron Itong naman conditional budget, the unprogrammed funds, and the contingent funds of the President. So you see, guys, sa bibig mismo ni Secretary Mina, lumabas na may 300 plus billions of DPWH insertions. The President vetoed Ito na only. Miss There nandito. Yeah, tingnan nyo. I tried to reconcile this kasi lang medyo complicated, medyo marami kasing kasi dito na-reconcile ko siya. So tiningnan ko yung yung mga programs na tumaas. Kasi yung DPWH mayroon yang maraming under sa DPWH. Yung sa asset preservation, merong flood management program, may local programs, may convergence. So yan yung mga classification under sa DPWH programs. Sa reconciliation na to, kasi di ba ang ginawa nga ng DPWH para lumabas na mas mataas yung education sector, ang ginawa sa DPWH, merong project para sa mga kalsada para in coordination with DOT, Department of Tourism, and
Department of Trade and Industry, DTI, meron silang mga programa na noong nakaraang mga taon, parte naman talaga siya ng budget ng DPWH. But this 2025, ang ginawa nila, nilipat nila doon sa mga ibang department para parang mas bumaba pa yung project ng DPWH. But it's still DPWH talaga na nag-implement nito. So, based on this reconciliation, hindi pa ito tapos. Pero lumalabas na merong 319. Ang nakita ko dito yung convergence tumaas ng 264 billion. Ano tong convergence? So convergence, what is again? Special support programs. Ito yung mga multi-purpose buildings. Ito yung mga maliliit na drainage. It's not that. Sorry? Yung mga court, Miss there. Then kinukuha yung Yes. pondo. Kunyari magpapatay ko ng court. Yes, dyan. Yung maliliit na projects, Kat. Ito yung mga, kaya tinatawag siyang pet projects. Kasi ito yung pet ni Congressman at saka Senador na lumalabas yung mga through the effort of. Yung mga ganyan makikita mo, di ba? So, gawa ka na gawa ng yeah. Yung gawa ka na gawa ng mga projects na to. Inuuna mo to 300 plus billion. Come to think of it. 300 plus billion. Nag-veto lang siya ng 26 billion para ano yun? Para kunwari may veto siya, di ba? But the amount that he did not veto is 300 plus billion, di ba? And he vetoed, eto pa nga kaya very cunning yung yung sinabi ni Bersamin na si BBM daw under President BBM, nag-veto daw sila ng the largest appropriation. Ano lang yan, cosmetic veto talaga. Yeah, no? Yes. Kasi ang pinapalabas kasi ni Bersamin na largest vetoes kay BBM. Kasi nga, 26 billion na DPWH at saka yung 168 billion na unprogrammed appropriations. Wala pang pondo yung unprogrammed appropriations. So, hindi mo siya makakount talaga na may significant or meaningful effect sa budget. Kasi nga, wala pa namang budget doon. At alam niyo ba na ang kasama doon sa binito niya sa unprogrammed appropriations ay yung 4Ps na 50 billion. Mahalaga yun Merong pondo yun sa DNEP. Ang ginawa ng Congress, nilipat nila sa unprogrammed appropriations kasi nga para maunan lang yung mga pet projects nila. Tapos, ang ginawa ni BBM, na-veto pa niya. Siya yung nag-propose doon, tapos vinito niya. Kaloka. Budol-budol talaga. Ay, grabe, Kat. Ikaw, Kat, di ba, Kat? Nakikita mo yung mga figures na piniprepare natin, di ba? I mean, ikaw, tinitingnan mo yung GAA, tinitingnan mo yung NEP, nakikita mo yung pag-increase, pag-decrease. Parang na nga lang sa akin yung billion na, ito lang yung billion. Parang yun natin yung mindset ng mga natin sa government na billion, parang barya lang. Yes, alam nyo guys, ang pinaka-challenge sa amin palagi ni Kat, pag naghahanda kami ng ganyang mga post, yung para kaming nagbibilang kami ng zero. Uy, kulang tatlong zero. Kat, billion to. Oh, million to. sa dami ng... Trillion. Minsan, trillion, may trillion pa, di ba? Kaya si Kat kung sa ginagawa lang niya, mayaman na si Kat. Sana nagiging totoo. Yeah. So, Harry, don't you see when they told those congressmen that whoever signs the impeachment of Sara gets 150 million? Okay, I could not, as for us, sa Dare to Ask, hindi kami makapag, that is being alleged, and of course, we can say that is correct because we have not seen and we don't know, diba? But we can only surmise na tulad ng DPWH, bakit hindi mo binito yung 300 billion, diba? Ng AKAP, bakit hindi mo nabito yung 26 billion? Diba? Para saan yun? Diba? And tingin ko, ito lang naman tingin ko, pinaghandaan talaga ng impeachment na to. I mean, we know that naman din, diba?
Oo nga. Tsaka meron din 'di ba before na interview si Sen Aimee regarding sa parang Oh, ano, 1 yes. trillion dun, ano. I wanted to post about that, Kat, na ano yung 1 trillion na yun na sinabi ni Senator Amy. Alam Oo. mo yung frustration ko kay Senator Amy? Ang frustration ko kay Senator Amy, hindi kasi siya makapag-all out eh. Yung puro parinig lang. I mean, you have to drop the name. Kung si Senator Amy, she was instrumental doon sa how do you call this? Sa People's Initiative. Wala pa nga tayo nakitang committee report nun. May committee report ba yun? Na in-expose niya na dahil kay sina Speaker Martin Romualdez at saka yung ibang congressman ang utak ng People's Initiative na gumamit din ng ayuda. Sana pag sinabi ng 1 trillion, wag yung parinig. I mean, sana mag-all out si Senator Amy. Of course, 'di ba? At the end of the day, she wants to protect BBM, but sa totoo lang, I must say ganito sa totoo lang. I would have wished na si Senator Amy na lang yung Senate President. Sa totoo lang. Kasi talagang Wala si dyan mo ano eh. Kasi alam sa Senator Amy, dyan mo makikita talaga yung tunay na ano niya. Dapat siya na yung Senate President kasi siya yung magdidikta kung ano mangyayari sa Senate, di ba? Kaso ang pangit naman, Miss There, parang si BBM, yung president, tapos yung House Speaker, pinsan niya, tapos yung kapatid niya. parang Yes, di ba I posted about that House of Romualdez says na yeah. Well, wala naman sila manghayaan na, di ba? So, kung mangyayari man yun, people will just say na, ay, bakit ganyan? Then after that, the following day, another news. Hindi na siya pag-uusapan. Parang, I think people are just, yun nga kaya siguro malayo pa nga talaga tayo sa mga bagay-bagay, sa kamalayan talaga. Pero, this government, this administration, this Congress, wag nilang i-underestimate ang mga Pilipino. Yan ang problema ina-underestimate ng mga Pilipino Kasi, again, kung meron silang maloloko ng konting mailan, hindi lahat tatahimik. Lalo na yung mga magagaling, magigiting at makabayan talaga na may pera, na may resources at saka may dunong, may talino. Of course, they cannot just, hindi lang na pwedeng tingnan yan na parang hindi na pwedeng tingnan na nangyayari yung ganyan tapos wala na silang gagawin. That is an insult to them. Kung tayo nga, di ba, ordinaryong mga tao, na-insulto tayo at nainis tayo, nagagalit tayo, how much more these people who are paying even taxes talaga, directly, income taxes. Marami sa atin nagbabayad, of course, ang iba hindi nagbabayad ng income tax. But, you're paying, whenever you buy something, you are paying VAT, di ba? So that is an indirect tax. But these people, businesses, lawyers, they're paying their income taxes. So hindi talaga pwedeng pikitan lang mga mata nila sa corruption or these issues, di ba? So, again, the impeachment of VP, this is very, very interesting. I wanted to post something about you guys, when you have time, watch niyo po yung interview ni Attorney Torion. Oh, this man, Kat, alam mo, he is spitting jurisprudence. Grabe, ang galing talaga ni Attorney Torion. So brilliant. But I would like to post some clips about that. Siguro napanood ko na siya ng 3 times. Kasi I'm preparing clips for that. But anyway, in 5 minutes we will be tapos na yung time. But let's read. Andrew Recent. Yes, Andrew. 2 days ago, panoorin mo, hanapin mo, Manny Piñol. Harry, kung ako dyan, dapat inood. Yeah. I will prepare clips for that. Kung ako dyan, dapat in-audit yung COA mismo because they focus only on spending but not the quality, especially talking about infrastructure. They don't have the competency. Well, alam mo kung sino nag-audit ng COA? COA din. Meron silang Tapos may bagong appointee rin silang sabi ni Andrew.
But yes, by the way, I want to say thank you guys. I became politically aware because of what you guys do. Oh, thank you, Andrew. You're welcome. You're very, very welcome. And we're very happy na may konting natutulong pala yung ginagawa namin. And by the way, feel free pag may nakikita ka sa post namin na medyo questionable or nakikita mo na, pahingi ako ng supporting documents about this, especially if we claim something, feel free to ask us and, hanapan mo rin kami ng supporting documents. Kasi we're committed to post and to produce, of course, except dun sa mga editorial post ko na minsan na, of course, obvious naman may bias as kami ni Kat na as Duterte supporters. Pero with other things, we would like, we commit na mag-present lang ng mga tamang information so that we can help our kababayan to make an informed decision. Pwede magmura sa galit. Alam mo, sa totoo lang, I don't personally curse. Hindi ako talaga nagmumura. Pero pag si PRD nagmumura, ramdam na ramdam ko. At saka even yung kay Inday. Yes, so Kat will be posting, si Kat ang daming piniprepare na MOOEs kasi after, ayun nga, I have to check pa pala. Kasi, di ba Kat, marami nagtatanong sa'yo ng mga MOOEs. Oo, yung mga nagtitrending ngayong congressman. Meron na yung, Miss Dare Suwan ba yun? Naggawa ko na, Yes. diba? The next yung 11 na prosecutors, yung iba doon nagawa na namin, so dadagdagan ko na lang. Yes, Ano so... pa ba yung mga natin? Ang dami. Yes, so yan yung gagawa sikat ng mga MOEs. Kung makikita yung mga MOEs na yan lalabas. Sabi ni Andrew, is it okay to put the channel's name here? Yes, please feel free. Yes, feel free. Yes. So yun, Miss Dare. Ano pa ba yung mga need nating gawin? Kasi ang daming nangyayari. Ang daming ganap ngayon eh. Lalo na yung mga congressman, yung nagbato ng mic, si Congressman Elseo ba yun? Ecleo yata. Ecleo pala. Oo. Pero alam mo, Kat, ang magandang magagawa talaga ng mga kabayan natin is ipahayag po ninyo ang inyong nararamdaman. Speak up, speak out, kasi yun lang po yung only way para makita po ng ating mga senador, congressmen, congresswomen, kung ano yung nasa saloobin ninyo. Alam mo, yung pumunta si Jinggoy Estrada sa Singapore at marami ang mga tao, Duterte. Wow, it's like music to my ears. Yun yung kailangan makita ng mga senador natin kasi kung ano yung nararamdaman ng taong bayan. Kailangan makita nila yon. Kasi sa mga headlines, sa newspapers, sa mainstream media, of course, wala kang maasahan na ganun, Pero kung ang mga videos nagva-viral, ang mga videos na nagbibigay ng totoong saloobin ng mga tao ay kumakalat, nagva-viral, makikita nila na, okay talaga, ito para talaga ang totoong pulso ng bayan. Kaya, mga kababayan, mag-share po kayo, magpahayag kayo. Alam niyo po, dito sa page namin, marami kaming mga contents na talagang solid, factual. Feel free, mag-TikTok kayo, gumawa kayo ng mga, i-reproduce po ninyo, i-recreate ninyo, no problem. Kunin po ninyo, kahit wala kayong paalam, no need for permission, you get them. Kailangan po nating magsalita, we have to speak up, speak out, ipahayag ang nararamdaman. Of course, hindi naman maghanap ng gulo, but kailangan let's express kung ano talaga yung nararamdaman natin para sa nangyari sa bayan natin. And this impeachment is definitely a diversionary tactics ng Congress. But I'm happy that finally we have lawyers na they're holding them accountable also. And tayo sa social media, kahit sa tingin ninyo, nag-share lang kayo, nag-like lang kayo, nag-comment lang kayo, malaking bagay po yun, malaking effect po yun, yung ginagawa ninyo. Kasi makikita ng tao na nagpapahayag kayo na kung ano yung nasa sa isip ninyo. At yun ay hindi kayang manipulahin ng kongresista o ng mga senador. Walang kayang magmamanipulin nun. So please, continue to speak up. Continue to speak out. Continue to share, continue to repost, and comment, kung ano yung kaya nyong gawin. Kasi bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong role at walang maliit o malaki. Ang importante,
I'm sure in the near future, we will exactly remember when we look back kung anong ginawa natin sa mga panahon na parang binaboy ng mga iilang ganid at gahaman sa kapangyarihan ang bayan natin. We would remember na, ito yung ginawa ko, ito yung nangyari, ito yung participation ko, ito yung contribution ko. And that will really help a lot with our cause. Diba? So, Kat, so what do you want to say, Kat? Mag-end na tayo. Ayun, hayaan nyo ipopost na namin lahat ng mga nagte-trending na congressista nyo. Send nyo lang sa amin kung sino yung mga pwede kayo sa amin mag-request. Yung mga congressista nyo dyan sa mga kada distrito nyo or party list. Gagawin namin. Yes. Si Kat is talagang she's very dedicated and the love of yung pagmamahal din ni Kat sa bayan talaga is really very nakaka-inspire din, and she's really spending time and giving time para dito. And yes, as she said, you can PM us. Okay? So for now, ito lang muna ang we'll have to end our live here, and thank you very much, Harry, Andrew. Thank you sa lahat ng mga nandito. It's more of Harry and Andrew who are really commenting, and thank you for that. And sino pa ba yung mga nandito? So yung iba siguro mag-catch up na lang sila, or they want to... Ethel, thank you. Bang, thank you. Richard and Marites. Yes, salamat sa inyong lahat. And magtulungan po tayo. Okay? Ask, demand. Okay? That's our right. Thank you. Bye-bye. Guys. Bye, Kat. Bye, Miss Dare. Bye-bye.